Ngayon no, mga kababayan, biruin mo, tingnan mo. Kaya naman pala talagang pumunta doon sa ICC eh. 'Di ba? Kaya naman pala pumunta sa ICC yung mga biktima di umano ng EJK, mga bossing, eh kasi tingnan mo yung kapagka yung sa mga ombudsman, yung dati kila Martires, nawawala daw yung mga file ha, yung mga pagkakaso o yung mga kinakaso. Pakinggan nyo ho, mga bossing, si Ombudsman Remulla. What was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan eh, may kaso na dati final dyan si Senator Trillanes eh. Yun. Ito ho, yan. Nai-example ko lang yung mga, nai-example ko lang po mga kababayan, yung mga biktima ng EJK, kung bakit sila pumunta. Kasi nga parang dito, nung panahon ng dating Pangulong Duterte o panahon ng mga etong mga sila Martires, eh parang ang ibig sabihin eh naglalahong parang bulaho yung mga ikinakaso eh. 'Di ba? Kaya yung mga biktima kasama po si Senador Trillanes, napilitan po sila pumunta ng Netherlands, magkaso sa ICC. At yun nga po ang kinakaharap ni Batorni, dating Pangulong Duterte, at nito pong si Bongo ngayon at yung iba pa pong mga kapulisan. 'Di ba? Kasi naglalaho daw eh, oh. Hawak ko na yan a year ago. I mean, final nila sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles niyan, sa Prosecutor General na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya dito sa Ombudsman. Ombudsman. Na, ibig sabihin sabi ni Boying Remulla, nahawakan na dati. Mark, hulihin mo na si Bato at Hariruki. Nako. Si Roque, madali lang mahuli yun, no? Painan mo lang ng painan mo lang ng humba si Roque. Mapapauwi mo na yon. Tuloy. Hanggang yung hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap eh. Wala. Dumaan ho sa kanya kay Boying Remulla at ang alam niya diniretso sa ombudsman. Ngayon, syempre, siya na ang may hawak ng opisina. Hinahagilap. Ngayon, naririnig mo na to, Martires, panigurado. Kasi nakatutok yan kay Boying Remulla. Narinig mo na, kung sakali na alam mo kung nasaan yung mga file na yun, sabihin mo agad. Pero kung mananahimik ka dyan, at hindi ka makikipagtulungan, kung nasaan yung mga file ng pagkakaso nila Trillanes kila Bongo, ay baka talagang hindi mo binibigyan ng pansin at isinaas sa tabi lang para hindi mayari o makalaboso itong sila Bongo. Di ba? Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes noong sa araw. So bakit yun naman ang Ulit na lang pala yun, yung napakadaming file ni Trillanes, yung hindi kinaya na buhatin, tatlong ganyang katataaso na mga dokumento, tapos kinaretelo nila, pinushcart nila. Yun pala yun. Na-file o ipinail na last year, kaso hindi makita doon sa ombudsman. Ang sabi na nagtatanong, so hindi i-file. Hindi niya alam. Pero hindi makita yung mga final na kaso na yon. una mong inatupag din? Dahil Hindi ko muna inatupag yan. Dahil Kasi ang unang that's a lumabas flood sa control first issue, point. Chinuchi. That's a flood control issue sa mga diskaya. Pagkaralan mo ang diskaya kung kailan sila lumaki at sa kanyang mga sagot. Nagsimula sila lumaki 2016. So hahanapin mo ngayon yung koneksyon. Diba, paano ka lumaki? Ang unang kontrata niya si LTG, malaki. Bongo agad, Doon po sa mga nagsasabi na wala pong kinalaman si Senator Bongo dito sa mga diskaya at walang kaugnayan daw po doon sa mga CLTG na construction company na madalas daw nakakakuha ng mga proyekto galing gobyerno. Isa-isahin nyo na lang yung ibig sabihin ng CLTG. Ang ibig sabihin daw ho niyan Christopher Lawrence Tesoro Go.
buong pangalan ni ano, no, Bongo. Oh. First contract niya na malaki, CLTG. Oh, hindi mo mag-iisipan yun? 800 million kaagad. Kaya pala, kapag kinakausap yung mga diskaya, parang iwas na iwas kay dating Pangulong Duterte at kay Bongo, ano? Tapos pagkatapos doon, bilang-bilang lang ang kontrata. Siyempre, natural lang na pag-iisipan mo yun. Well, natural din, syempre, na pag-isipan na kung si Martin tsaka si... Kasi nasa flood control ng Diskaya eh. Yes. Diba? Oo. Flood control projects din yun eh. Okay. Ito nagsimula ang lahat eh. Yes, Yung that's- impunity ng corruption ay talaga lumala nung panahon na yun. Doon lumala talaga. Nako, magagalit yung mga DDS nito. Biruin mo, kailan daw po lumala ang korupsyon, mga kababayan? Panahon nila Martires, panahon ng dating Pangulong Duterte. Join force yung mga diskaya na ngayon po si Sara Diskaya ay hinahanap na po. Ang unang kapartner nila, si LTG. Christopher Lawrence Tesorogo daw ho ang ibig sabihin nun. Kaya umabot ka sa family hanggat umabot dito. Isang mahabang kasaysayan niya, Luchi, huwag mo puputulin. Magkakasama lahat yan. Yan ay lahat related. So parang sinasabi mo yung flood control projects na umabot sa 1.3 trillion since 2012 na karamihan nga ay nangyari din ito lang nakaraang 2-3 taon, di ba? Ay just a fraction of it and so Basta, ang sinasabi ko rito, Luchi, the impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng Pero ang tanong talaga, nasaan napunta yung pinal ni Trillanes? Martires, nako, panigurado naman nanonood ng balita yan. Di ba, Ai Chang? Renato Gonzales? Panigurado nanonood ng balita. May hinahanap daw po doon sa opisina ng ombudsman si Ombudsman Remulla na file na ikinaso daw po ni Trillanes last year. Nasaan daw po yun? Baka alam mo, ikaw yung dating nasa opisina niyan ng ombudsman. Di ba? Or, baka nga hindi pinal. Di ba? poder. Wala naman check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na to. Nagkaroon ng impunity yung corruption eh. Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na mayroong pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero mayroong pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. Pero good job talaga dito kay Ombudsman Remulla, mga bossing. Bakit? Simula po nang naupo siya, ayan, labas yung salin, alam na po natin kung yung mga nangyayari doon po sa loob ng Office of the Ombudsman. Wala nang itinatago. No? At araw-araw talagang nagbabalita siya. Ipinapaalam sa mamamayang Pilipino. Yan po ang transparency na nangyayari po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa ombudsman at kahit saan pa ho. Bycam, tingnan nyo, pati Bycam, live stream na. Sino ho ang panalo sa mga ganitong hakbang, mga bossing? Di ba taong bayan?